Ayun, good morning po sa lahat. Ako po pala si Jubendel Castillo. May gusto lang po ako introduce po sa inyo patungkol po sa tubig kasi po kami nag-iikot sa iba't ibang lugar para i-test yung mga tubig. So bakit tubig ang napili namin? Kasi 80% na kailangan ng tao ay tubig. Sabi nila kapag daw sa isang linggo nag-inom ka ng hindi ka kumain basta may tubig, kaya ka makasurvive. Pero pag isang linggo hindi ka uminom ng tubig, ma-dehydrate ka po. So ito po, meron pong tubig dito na ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay tubig po galing sa aming poso. At ito naman po, galing po ito sa refill, yung sa jug po na pinaparefill natin sa refilling station. Tapos meron din po ako ditong tatlong klaseng tubig din na magkakaiba-iba. Alam naman po natin itong Absolute. So ilalagay ko po yan dito. Yan. Absolute po, ito ay distilled water po ito. Ito yung ginagamit na pagpainom sa mga bata kapag nagpapadili sa bagong panganak. Gaya po yan ng mga Wilkins. Tapos ito naman, Nature Spring, purified water din po siya. Ang kaibahan, ang kagandahan po nito kapag nagbibil tayo sa tindahan, di ba? Ito po laging iniinom natin, purified or Nature Spring. So, ito po siya. Lagay natin dito. Tapos, yung isa naman pong tubig, binabad namin sa bato. So, may mga pagkakaiba po ito. So, titistingin natin po ito. Ilalagay po natin dito. So, ayan po. So, kung makikita nyo po, lahat ng tubig na nakikita natin sa ating harapan ay malilinaw. Kaya kung uinom ka ng tubig, o pumunta ka sa isang lugar na nakikinom ka, pwedeng ibigay ito sa iyo, pero hindi natin alam kung contaminate ito o kung anong mga function nito. Ngayon po, meron po tayong pang-test. Ito po yung una. Ang tawag po nito ay TDS. Ibig po sabihin, Total Dissolved Solid ppm parts per million. Pang-test po ito ng tubig kung may mga minerals o wala. So ngayon po, hindi naman tayo naninira sa mga tubig na ginagamit natin. Magbabase po tayo dito sa charts na ating sinusundan. So meron po itong label na pag ito inilublob natin sa tubig, magna-numbers po ito. So dito makikita natin ano yung mga sukat na dapat iniinom ng tao. Pwedeng inumin ng tao ay from 0 hanggang 50 po. Yan po ang pwedeng inumin ng tao. Pag pumasok po yan ng 50 to 100, kailangan mo muna siyang pakuluan, saka mo pa lang po siya iinumin. Yan. Pag umawat po yan ng 100 pataas, hard water, contaminated, so bawal po siyang ipasok sa katawan ng tao. So parang immune ka kung yan ang ginagamit mo. Pero pag yung iba ang uminom dyan na hindi sanay, siyempre, ang tendency po parang yung iba, sumasakit yung tiyan, nagsusuka, kung ano-ano pang karamdaman. Kasi hard water na po siya. So base po yan dito. So unang itetest po natin, lagay ko mo ito sa gilid, yung Absolute po ito. Yung Absolute po, malinis po yan. So, itetest natin kung malinis po talaga siya. So, itetest natin ito. Pansinin nyo po, 0 po siya. So, hindi po siya gumalaw. Kasi malinis po siya. Safe din po siya, iniinom ng mga baby kapag nagpapadidi. Kasi distilled water po. Ang tubig naman na ito ay prenoseso na po ito. Ibig sabihin, inalis yung minerals, lahat ng mga chemical yan, kung ano mga contaminate. Kaya po naging distilled water po siya. Ang sunod po nating ititest, yung purified water. Ang purified water naman po, kung kukunin natin yung pagiging purity ng tubig, ang level niya po dito ay 10 pababa. Pero ang pwedeng inumin ay 0 to 50. Pero ang purified ay 10 pababa. So, 10, 9, 8, 7. Pag sumubra po yan, nag-15, nag-20 o 30 pataas na, so tanungin nyo yung refilling station na nagdi-deliver po sa inyo kung kailan huling nag-backwash o kailan po nagpalit ng filter. Kasi mostly po, ang ibang refilling station, nagpapatest lang po yan ng tubig kapag may papasok na DOH, kung anong mga may nagtitest. Pero dapat, habang ginagamit nila, dapat naglilinis po sila. So makikita po natin yan. So ito dito yung Nature Spring o purified water. So mapansin po ninyo, meron siyang
5. Ayan. So, 5 po siya. So, pasado po siya doon sa 10 pababa. Ayan. Kasi 5 siya. Ang sunod po nating ititest, yung tubig namin na iniinom. Kasi purified po ito. Purified dito. Dapat nagmamatch po siya. So, masusubukan namin yung tubig natin kung talagang malinis po ito. Ito po yun. Okay. Try natin. Ito po yun. So, meron po siyang 10. Okay. 10 po yan. 10. Ayan. 10. O, 10. Pasado po siya sa pagiging purified. Kasi 10 pababa. Ayan o. Pasado po yan. 10 pababa yan eh. So, ibig sabihin, ang 10 pataas po. Pag ano, ito 10 po yung sa amin. So, napakaganda ng tubig na nag-refill dito sa lugar namin. So, ayan. Ayan. Sunod nating ititest yung tubig po na ko po to dito, yung tubig na may bato. So, i-care ko po yan. Pansinin nyo po. Ayan. Meron po siyang 22. Ayan. Meron po siyang 22. So, 0 to 50, pasok po siya. Kasi 22 po. Ayan. Yan po ang kagandahan sa kanya. So, ang hindi na pa natin i-test, itong tubig na nandun sa gripo o sa puso namin. So, ulitin ko po, 0 po ito, 5, 10 po ito, tapos ito, 22. So, ito na lang yung hindi. Pansinin natin. Punasan ulit. Test natin. So, i-clear ko po yun. Clear, para walang daya. Ayan. So, makita nyo po, clear po talaga yan. Ito po yung tubig na nasa puso. Yung hindi po ito prenosiso. So, mapansin nyo po, meron po siyang 400 plus. So, 400 plus po, ibig sabihin, hard water, contaminated. Hindi pwedeng isaing, hindi pwedeng gamitin sa pang-inom, kasi madumi. Po, base po yan dito sa charts natin. Kasi sabi, 0 to 50. Ayan. So, yan po yun. So, 0 to 50 lang ang pwede. So, hard water na po siya. Okay. Ang sunod ko pong ititest, yung healthiness naman ng ating tubig. Gagamitan po natin siya ng pH tester. Ito po yon. Ito po, ipapata ko po yan dito. Ngayon, kung anong kulay ang lumabas, yan po yung tubig. Pag yellow, red to yellow, acidic po yan, prone po yan sa sickness. Yan po. Pag nag-N, natural. Pag kulay blue, alkaline is a healthy water. So, tingnan natin. Okay. So, ito po, babawasan ko po ito ng konti. Lalagyan po natin dito. Ayan. Kasi ititest din natin yung healthiness niya. So, ganyan, ganyan. Itatagit mo. Ganyan lang yung gagawin natin. Ayan. Ayan na siya. I-atras natin ng konti. Ayan. So, 400 plus po ito. 10, 22, 5, 0. Healthiness naman natin. Mapansin nyo po, itong una natin na patakan natin ito ng 2 drops. Yan. Pansinin nyo po. Okay. Anong kulay po yung tubig na hindi na prenoseso? Yung natural. Ito po. Kulay blue. Ibig sabihin po, alkaline. Opo. Yan po dapat ang iniinom ng tao dati. Kasi yan po ang creation ng Diyos. Natural po. Alkaline talaga ang iniinom. Kaso, contaminated na po siya. Kaya po nagsilabasan ang mga water refilling station. Kasi balay natin, yung sinisipsip ng tubig na galing sa puso, posibleng mayroong septic tank nakatabi. Maaari din na, halimbawa, kung gripo naman yan, nagdumi yung hayop, tapos naglilik na po siya. Kasi that's why po, madumi na siya. So ngayon, yung prenosesong tubig, ang nangyari, from galing dito, hindi na sa machine, prenoseso na po. Halimbawa, ito yung distilled water, yung absolute, yung purified water. Kasi mga proseso po, ito prenoseso din, kasi refill ito. Mapansin nyo po, lahat pala ng pinoproseso na tubig,
pansinin niyo po, ano siya? Acidic. Acidic po siya. 'Di ba? Lahat ng pre-nosisong tubig malinis, 0 malinis. 5, 0 to 50 pasado. 0 to 50, 10 pasado. Kaso bako hindi na po siya healthy. Kasi process na po siya na tubig. So ngayon, itong isa naman, tingnan natin. Pansinin niyo po ito. May bato po siya nakababad. Prenosiso siya na tubig, nilagyan ng bato. Pansinin mo po siya, alkaline. So ibig sabihin, pasok po siya doon. Kasi 0 to 50, 22 po yung TDS niya. Tapos sa healthiness, alkaline. So pansin niyo, parehas po yan na dalawa. Kaso, magkaiba sa TDS. Kasi ito, 400 plus, ito, 22. Napansin nyo po? So, ganun po siya. Ibig sabihin, ito pasado. Paano ito magiging maganda to? Ang gagawin natin, lalagyan natin ng bato na bababara natin. So, papansin nyo po, yung kulay ng mga nandyan. So, ito po, talagang rocks po ito. Oh, rocks po yan. Rocks. Ayan, rocks po yan. Ayan. Rocks. Ngayon, ilalagay natin dito. Ito, pansin niyo anong kulay ito? Dilaw. Lagyan natin yan ng tig-isa. Ito. Yan din. Ganun din. So, pansinin niyo po. Ayan. Lagay tayo dyan. Ayan. Ayan. Ngayon, habang nilagay natin yan, hihintayin natin ng ilang sandali para lagyan ng minerals yung mga nawala na minerals na pre-nosisong na water. So, itong gagawin natin, kasi mataas yung TDS na to, gagamitan natin siya ng electrolyzer. Yung electrolyzer naman, ilalabas niya yung dumi. Kasi kanina, 400 plus. So, ilalabas niya yung dumi. Tingnan natin. Ito, lagyan natin ito. Yung dumi po nito, ilalagay sa ibabaw. Yung malinis, ilalagay sa ilalim. So, habang hinintay natin, tingnan natin anong gagawin ng rocks na to. Ayan. Ayan, so titingnan natin. Pansinin niyo po. Ayan. So ito po, ini-electrolyze natin. So habang nag-i-electrolyze po tayo, mapansin po ninyo, yung tubig po na acidic kanina, unti-unti na po nagbabago yung kulay. Ibig sabihin, kung 5 ito, tapos ginawa natin, nagyan na ng rocks, anong mangyayari sa kanya? Nagiging healthy po siya. Ibig sabihin, nagiging alkaline na siya. Ito, ganun din. Opo. Lahat po na pre-nosisong na tubig, basta tama yung TDS, yung rocks na yan, gagawin niya po, i-alkaline niya po yung tubig mo. Sunod po, kung mapansin po, alisin po natin to. Ito na po yung tubig na galing sa puso. So, ganun po siya kadumi. Makita mo, malinaw kanina, pero pansin mo, madumi siya. Kasi TDS po siyang napakataas. Napakataas po yung TDS niya. 400 plus. Siguro, pinigyan nyo po ito. Ganyan po siya. Ayan. So, mapansin nyo po, ito, makikita nyo, ito yung mga tubig natin. So, from acidic po, ginawa po ng rocks na maging healthy. Ito po siya. Okay. Yung rocks na to, ibababad mo lang po sa tubig na iniinom mo, tapos, yun, gagawin mo, alkaline na yung water mo. Kasi yung alkaline, kapag binili mo sa labas, mahal. So, ito, ibababad mo lang. Pag naubos na, babad uli sa pitchel. Yung isang po nito ay kaya mag-alkaline ng 1.5 liters na tubig. So, isa po. Pero pag isang jug, at least po 4 po nito. O, for whole family naman po. Kami ginagamit namin, nilagay namin sa pitchel. So, ganun po siya. So, ngayon, sabi sa akin, may challenge po ako. Sabi niya, baka naman, sir, yung tubig na nandyan, ipare-pareho lang naman. So, kukuha po ako ng tubig na galing sa refill namin, tapos i-electrolyze natin. So, subukan po natin. Wait lang po. Sige. Tapos, papalitan natin ito ng ito. Isa, gamitin natin.
mapakita ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng tubig na prenosiso sa hindi. Ayan po siya. So, wala po siyang reaksyon kasi wala naman siyang nare-reading na ganun kalaki sa TDS. Dito. Kasi, yon ay 400 plus ito, 10 po ito kasi ito po yun. Ayan. So, kahit ilang anong mo yan dyan, wala talagang lalabas dyan. Ayan. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ayan po. Alisin natin. Kita ko po sa inyo. So, may pagkakaiba. Ito po yung prenoseso, yung refill. Ito po yun, 10 yun. Pag nilagyan mo ng rocks, magiging alkaline. Ito naman po, yung sa kanina, yung sa puso namin. So, ayan po. So, hopefully, nagustuhan nyo po yung video na ito. Tapos, pwede nyo po kong kontakin. 0951-31-44971. Yan po yung contact number ko. Tapos, may Facebook din po ako. Del Castillo Medina Juben. Yan po yung Facebook ko. So, pwede po kong tawagan or i-message po kung magka-interest po kayo sa racks na ito. Itong racks na to, PM na lang tayo. Pag-usapan na natin yung presyo kasi maganda naman po ito. So, kung may gout ka po, arthritis, rheuma, stroke, patient ka, bloated yung tiyan mo, maganda po itong gamitin. Highly recommended po, water therapy lang. So, maraming salamat po. God bless po. Mabuhay.